Ano po ba yung ideal na gobyerno? Pag-usapan po natin 'yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions, Bible Characters Edition. Binabati ko po muna si Nicias Esternon. Maraming salamat po sa inyong pag-subaybay dito po sa ating mga devotions araw-araw. Now, yung devotion po natin ay matatagpuan po sa 1 Samuel chapter 8. Ito po ay patungkol sa mga Israelita na humihingi ng hari. Ayaw na nila ng judges, ayaw na nila sa Diyos bilang hari nila. Gusto nila merong king, human king. So ito po yung pag-aaralan natin at ayokong pakawalan yung talata na 'to 'no, kasi ang laki ng impluwensiya nito sa mundo. Itong talata na 'to, itong passage na 'to at gusto kong maintindihan natin, ano yung application nito pagdating sa politika at pagdating sa gobyerno. Now, sabi po dito sa 1 Samuel chapter 8 verse 4 and 7, "Then all the elders of Israel gathered together and came to Samuel at Ramah and said to him, 'Behold, you are old, matanda ka na Samuel, and your sons do not walk in your ways.' Hindi katulad mo yung anak mo, mga salbahe din yung anak mo. Now appoint for us a king to judge us like all the nations." Gusto na namin ng hari. But the thing displeased Samuel when they said, "Give us a king to judge us." And Samuel prayed to the Lord. And the Lord said to Samuel, "Obey the voice of the people in all that they say to you, for they have not rejected you, but they have rejected me from being king over them." Now, dito po sa ano po na 'to, sa passage po na 'to sa 1 Samuel chapter 8, sabi ng Diyos nung humingi yung mga tao ng king, sabi ng Diyos, "Samuel, they're not rejecting you. They're rejecting me as king over them." So, napaka-rich po ng passage na 'to. Actually, itong buong chapter na 'to, chapter 8, I suggest basahin po natin. Now, ito po yung mga turuan natin ngayong araw. The ideal biblical government. Number one po, human government must be under God. Yung human government po dapat nasa ilalim ng Diyos. Now, paano yung separation ng church and state, no? Maraming magsasabi, no, kailangan may separation ng church and state. Mga kapatid, yan po ay naniniwala ako sa separation ng church and state. Pero hindi po ibig sabihin yan yung Diyos lang ng church, pero hindi siya Diyos ng government. Hindi siya Diyos ng state. Hindi. In fact, the God of the Bible is the God of all. He is the God of the universe. At hindi natin pwedeng sabihin, pang church ka lang, bawal ka sa government. Kaya nagkakandaloko-loko yung gobyerno dahil pilit natin kinikick out yung Diyos sa gobyerno. Anong naiiwan? Korupsyon. Puro kasamaan. Pangalawa po, human government must be limited. Ayan na, must be limited. Ano ibig sabihin nito? Now, yung mga nananampalataya po sa Diyos at naniniwala sa Bible, marami po sa kanila in the past, for example, yung Constitution ng United States, no? Ng US na kinopya natin dito sa Pilipinas, gusto talaga nila limited government. Ibig sabihin, hindi malaking gobyerno. Limited. Yung naka-focus lang sa justice, sa pagpapatupad ng hustisya at naka-focus sa peace and security of the land. So yun po yung ibig sabihin ng limited government. Hindi yung lumulobo ng lumulobo na halos gobyerno na ang nagreresolba ng lahat ng ating problema. At pati edukasyon natin, pati yung health natin, lahat na lang gobyerno, no? Kaya yung mga tao nagiging dependent sa government. So pag sinabi nating limited, small government lang. Now, dito po sa 1 Samuel chapter 8, makikita niyo po dito sa verse 10 hanggang 11, hanggang 18. Makikita niyo po dito na ito yung warning ng Diyos sa pamamagitan ni Samuel. Pag humingi kayo ng king, yung gobyerno nyo magiging big government. Lolobo ng lolobo yung government. At yung gobyerno na yon kukunin lahat ng gusto nilang kunin.
Basahin po natin yung mga ilang parte, no? Basahin ko na lang po sa Tagalog, isang mabilis lang. Lahat ng sinabi ni Yahweh kay Samuel ay sinabi nito sa mga Israelita. So galing to sa Diyos ha. Ito ang sabi niya, ganito ang gagawin sa inyo na magiging hari ninyo. Kukunin niya ang mga anak ninyong lalaki upang gawing kanyang mga kawal. Ang iba ay gagawin niyang opisyal para sa libo-libo at sa lima-limampu. Actually, maraming nakapaloob dito sa passage na to. Cronyism nandiyan na, nepotism nandiyan na. Verse 14, kukunin din niya ang pinakamagaganda ninyong bukirin, ubasan, taniman. Kukunin din niya ang ikasampung bahagi ng inyong ani sa bukid. Ito nga 10% lang eh. Sa atin 12%, bat pa lang yon. Wala pang income tax. Wala pang corporate tax. Wala pang tax yung company or ang daming hiningin tax sa atin hanggang kamatayan. Death tax, meron. Kapag yung kumpanya umaabot ng 32%, no? Verse 16, kukunin niya pati ang inyong mga alila, babae, lalaki, pinakamaganda ninyong baka. Verse 17, kukunin din ang ikasampung bahagi ng inyong kawan at kayo gagawin niyang alipin. Ito yung isa sa pinakamahalaga rito. Gagawin niya kayong alipin. Verse 18, pagdating ng araw na yon, irereklamo ninyo kay Yahweh ang inyong hari na kayo mismo ang pumili, ngunit hindi kayo pakikinggan ni Yahweh. Itong passage na to, jump pack po ito, no? Na someday po pag-usapan natin. Pero gusto ko lang emphasize yung mga talata na nakapaloob dito. Laging sinasabi, kukunin. Ang gobyerno, puro pagkuha. Kukunin. Tapos yung gobyerno, lolobo ng lolobo. Tapos yung mga tao, dedepende, aasa. Magkakaroon ng dependency culture. So human government must be limited. Yung gobyerno natin, lumobo na ng lumobo. Tumindi na ng tumindi yung bureaucracy, no? Tapos, syempre, hihigop ng maraming pera. Mas maraming kinukurap. Yung pera ng citizen, kumukonti ng kumukonti. Kaya po yung nakakalungkot lang, no? Tinignan ko yung budget ng judiciary natin, which is the main function of the government. 1% lang. 1%. So, isipin nyo po, no? Merong executive, merong legislative, merong judiciary. Yung judiciary, 1% lang yung budget. Biblically speaking, ito yung main function ng government. To execute justice, maintain peace and security. Pero yung budget natin napupunta sa mga construction na kinukurap palagi, no? Kung ako masusunod, talagang lalagyan ko ng matinding budget yung judiciary natin, kapulisan. Basta nag-maintain ng peace and order, no? Point number 3, human government must take less from people. Yung gobyerno po dapat konti lang yung kukunin ng mga tax sa mga tao. Kasi simple lang naman eh. Yung sabi po rito sa 1 Samuel, no? Yung gobyerno kukunin yung mga kawan ninyo, mga ari-arian ninyo. Now, sino po ba ang nagre-resolba ng kahirapan? Alam niyo po, hindi po gobyerno. Ang nagsosolve ng problema ng kahirapan ay yung bawat miyembro ng pamilya na nagtatrabaho. Mga negosyante, mga entrepreneurs. Sila yung pilit gumagawa ng paraan para may ahon yung kanilang mga pamilya sa kahirapan. Pero yung pera na naiipon nila, pwede na sana nilang pang negosyo o kaya yung may mga existing business, pwede sanang mag-multiply ng mas marami pa at makalikha ng trabaho. Ginagawa ng gobyerno. Minsan maliit pa lang yung negosyo mo, kukunin ka, gagatasan ka na ng gagatasan. At yung slavery na tinutukoy dito, applicable sa Pilipinas yan eh. Kasi kung kukumputin mo yung sahod mo, minsan ma-realize mo, 3 months a year, lahat ng sahod mo, binibigay mo lang pala sa government, no? Kaya imbis na we keep our own money to solve our own problems, ngayon, ang nangyayari, yung gobyerno ang magsosolve ng problem ng kahirapan, hindi naman nila ginagawa, no? At hindi rin nila magagawa yon. So, 3 lang yan, no? I can name a lot from this text. Pero at least nagkaroon kayo ng idea na yung mga Kristiyano pala mayroong posisyon. Pwede pala tayo magkaroon ng position as Christians pagdating sa politics, pagdating sa gobyerno. Now, paano po natin to i-apply sa ating mga buhay? Pero bago po yon, i-summarize ko lang ng 1 sentence, no? Ito po yung ideal government.
The ideal government is a constitutional republic guided by the rule of law based on the principles of Christ, the King. Talakayin po natin ng masigit pa yan sa dive deeper natin. No? Ano yung ideal government? Now, dumako po tayo sa ating application. Number 1 po, reject tyranny, dictatorship. May mga Kristiyano yun gusto diktador eh. Pero mga kapatid, reject tyranny. Ayaw ng Diyos ng tyranny, ayaw ng Diyos ng king na, siya lahat ng in charge. Reject tyranny, communism, socialism, and statism. Yung communism kasi, socialism, statism, yan yung nagpapalobo ng gobyerno. Para lumobo yung gobyerno, kukunin yung resources ng mga citizens, mga sweldo ng mga tao. Tax the rich, yun yung mga sigaw nila, no? Kukunin nila yung mga property hanggang sa lumobo yung gobyerno, no? At sasabihin nila, I will solve your problem. And that is the problem. Sa Bible kasi hindi eh. You solve your own problem. Empower the citizens. Let the citizens keep their money and resources in order for them to solve their own problems. Hindi yung dependency culture. Number 2, recognize that people can become enslaved to big government. Kapag lumobo yung gobyerno, mga kapatid, sino ba nagpapasweldo dyan? Hindi ba yung mga middle class, mga nagtatrabaho, yung mga entrepreneurs? Kasi kapag pumunta ka sa munisipyo, lahat ng makikita mong sangay ng gobyerno dyan. Lahat ng mga batas na nililikha ng Congress, tapos gagawa ng opisina, gagawa ng mga papalubuhin yung gobyerno. Lahat ng gagawin nila, iaatang yan sa balikat ng mga taong nagtatrabaho, ng mga citizens. Tandaan natin, ang bumubuhay sa gobyerno, citizens. Hindi gobyerno ang bumubuhay sa tao. Ang tao ang bumubuhay sa gobyerno. At kapag yung gobyerno lumaki, lahat yan pinapasweldo yan ng taong bayan. Nakaatang yan sa balikat ng taong bayan. Kaya nga, try nyong computin yung tax natin, yung binabayaran natin sa gobyerno. 3 months ng trabaho natin sa gobyerno lang natin. 3 months sa isang taon na trabaho na ginagawa natin sa gobyerno lang natin binibigay. Kaya po akong pinaglalaban ko talaga we citizens can solve our own problems, lalo na yung problema ng kahirapan. Ang magsosolve niyan, yung kuya mong nagtatrabaho, ate mong nagtatrabaho, tatay mong nagtatrabaho. Sila talaga yung may totoong malasakit. Hindi si mayor, governor, senador, at presidente. Kasi yung mga politiko, uunahin nila yung sarili nila. At ihuhuli ka na. No? Ba't mo pabibigay sa kanila yung pera mo, di ba? So I'm not saying don't pay your tax. No? Tayo mga Christians, we have to pay our tax. Ibigay sa gobyerno ang nararapat nilang tanggapin. Pero kung meron tayong chance na palitin yung tax, iboto natin yung mga politicians na gustong palitin yung tax, and then that's a good thing, no? That's even more biblical. Pangatlo po, remember that Christocracy is the solution of God. Ibinigay ng Diyos si Jesus Christ sa mundo para maging King of the Nations. At ang solusyon ng buong mundo ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga sinabi ni Jesus Christ, go disciple the nations, teach them to obey everything I have commanded you. Kaya po yung mga nations kapag sumusunod na kay Kristo, tsaka palang magkakaroon ng kaayusan dito sa mundo. Pag si Kristo na yung hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, at yung mga leaders ng mga bansa may takot kay Kristo, may paggalang kay Kristo, sumasamba at sumusunod kay Kristo, at hindi nila uunahin yung sarili nilang kapakanan. Hindi sila magiging corrupt politicians kasi nga may takot sila kay Kristo. Jesus is the solution. God's solution. And we have to acknowledge Jesus as our solution too. Now, para po sa ating discussion, what happens when people's hearts are transformed by Christ and they are using their position for God's glory? At pag-usapan po natin sa dive deeper, what is Christocracy? What is fierce sovereignty? And what is the role of the church? Tayo po'y manalangin. Sovereign Lord, we lift up the Philippines to you. Thank you because Jesus is our hope.
You sent him as your solution to the problems of this world. He is the true king over every nation. Establish righteousness in our government, integrity among our leaders, and justice for every citizen. May our laws reflect truth, and may those in authority fear you above all. Turn our hearts as a people to seek your ways, to love what is good, and to reject corruption and evil. Let your word guide our nation, and may everything we do bring glory to Christ the King. In Jesus' name, Amen and Amen. Maraming salamat po kay Brother Jonah Alangilan. Maraming salamat sa iyo. At kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, ipaalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends.